Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong mga mambabatas, mga senador. Ngayon po, nagyayayaw-yaw po. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Bumabatikos po. Maliban lang po kay Senator Soto. Si Senator Soto po ay bumibilib kay Pangulong Marcos. Pero dito po sa iba, katulad po ni Jingo, ni Estrada, ni JB Ejercito, at si Amy Marcos, at si Ping Lacson, ay hindi po raw nila nagustuhan. Masyado raw pong dihado ang bansa, ang Pilipinas, sa ginawa pong agreement o sinasabing pinasok ni Pangulong Marcos sa Amerika. Pakinggan po natin ang mga mambabatas, mga kababayan. Tila sobrang dehado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Senador J.V., akala nito ay little brown brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng Presidente. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayan, proud na proud pa si Soto, mga tambay, Tito Soto. Proud na proud po siya. Maganda raw po ang mabunga. Bagay, kung yung 19% kasi pumapabor sa Pilipinas na magkakaroon tayo ng buwis galing sa Amerika, mabunga yun. Baka hindi po naintindihan ni Senator Soto. Yung 19% tayo po ang magbibigay ng taripa sa Amerika. Baka hindi po naintindihan ni Senator Soto, mga kabayan. Baka akala niya kasi ang kikita Pilipinas. Pero lahat po ng produkto ng Amerika na papasok sa ating bansa ay 0%. Baka yun ang pagkakaintindi ni Senator Soto. Kaya po maganda po para sa kanya ang naging biyahe ng ating Pangulo, mga kabayan. At yung sinasabi naman po ni Senadora Amy Marcos ni Amy Marcos sa kanyang kapatid, ay hindi raw po maganda yan sa ating bansa. Ganon din si JB Ejercito, ang senador. At syempre po si Pampilo Lacson, mga tambay, hindi raw po maganda ito. Lalo-lalo po sa sinasabing kaalyado pa ng ating bansa sa napakatagal na panahon. Kayo rin naman ang may kasalanan di ba? Gusto nyo ng ganyang presidente Hindi ba? Sino po sisisihin namin? Hindi po ba kayo? Una-una, kayo pong institusyon ng Kongreso. Yung dalawang sangay pong yan, isang institusyon lang po yan ang Senado at Kongreso. Kung yan presidente na binabatikos nyo ngayon na hindi maganda ang pinapasok na agreement, katulad po niya sa taripa, kung noon pa ninyo inimbestigahan yan, di sana hindi na natin presidente yan. Hindi po ba? Napakaraming issue niyan, lalo-lalo sa kanyang pagkatao sa pulburon. Ayaw nyo imbestigahan ng Kongreso at Senado. Ngayon nagre-reklamo kayo, mga senador, na hindi maganda ang ginagawa ng pamumuno na pinasok ng Pangulong Marcos, na hindi maganda para sa Pilipino. Kayo rin mismo, mga senador, halos, hinihimod nyo di umano ang puwet ng Pangulo para hindi siya maimbestigahan sa mga issue niya. Hindi po ba ayaw nyo imbestigahan ang mga issue niya, lalo-lalo sa pulburon, issue sa korupsyon, issue sa pamumulitika?
issue sa mga napakaraming paglabag sa batas katulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na kidnapping ang findings mismo ng kapatid na si Senadora. Di po ba ngayon, sino ngayon nasisisihin? Di po ba? Kayo rin mga politiko na wala kayong nakita sa Pangulong Marcos na ganitong klase pala siya. Ngayon, nung hindi pa po pinapasok ni Pangulong Marcos yung 19% at 0% sa Amerika, di po ba ayaw niyong batikusin ng batikusin yan? Hindi po ba? Hindi katulad ni Tito Soto, ni Senator Soto, proud na proud pa siya. Di ba? Bakit kaya? Dahil kasama siya ron sa alyansa. Kasama rin naman sa alyansa si Lacson Hindi po ba? At kapatid itong isa. Hindi po ba? Ang hirap po dito sa mga senador na ito, katulad po nito, reklamuhan na reklamuhan. Kala mo mga makabayan, kala mo may pagmamahal sa bayan, mga kabayan. Pero pinag-uubra nila na meron tayong ganitong presidente na mahina. Mahina. Naawa ka sa ilong. Nagpapakaasot, nagpapakatuta. Di po ba? Nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Yung nirereklamo po ba nila ngayon? Nitong mga senador na ito. Senador na po sila dyan. Si JB, senador na yan. Si Amy, senador na yan. Nagreklamo po ba sila sa foreign policy ng dating Pangulong Duterte? Meron po ba pinipirmahan ng dating Pangulong Duterte na 90 o 19% na taripa sa mga bansa na nagninegosyo ang Pilipinas? Meron tayong mga produkto ine-export. Sige nga, yung mga ine-export po ba natin? Ganyan po ba kalaki ang taripa nila sa atin? Hindi po ba? Bakit kaya? Yan din ang tanong natin Senadora Amy Marcos. Ano kaya ang layunin ng Pangulong Marcos sa Amerika? Bakit napapayag na 19% at zero tariff ang Amerika sa Pilipinas? Bakit po kaya? Meron po kayang kasunduan? Ano kaya ang kasunduan? Meron kaya under the table? Lagi ko pong binabanggit, under the table. Ano kaya yon? Para malinis kaya umano ang issue ng First Lady sa Amerika? Hindi kaya Senadora Amy Marcos? Ito po ba ang malaking dahilan kaya hindi rin sumama ang First Lady sa Amerika? Senadora Amy Marcos, kapatid mo po yan. Di po ba? Yan lang po ang nakakagulat yan. Bakit napapayag ang isang Pangulo na wala ka pa napanalo? Hindi ka ba nagtataka riyan, mga kababayan? Pumayag ka sa 19% na taripa na ipapataw sa iyo, samantalang yung bansa na nagbigay sa iyo ng 19% taripa, wala ka man lang ipinataw kahit 1% na taripa sa kanila? Zero? Hindi po ba nakapagtataka, mga kababayan? Mukha po yatang may under the table na deal na hindi natin alam. Meron yata silang kasunduan. Kaya zero tariff ang Amerika sa atin. Hindi kaya? Nagtatanong lang. Kasi kahit saang parte na negosyo, magbubuwis ka. Hindi po ba? Nagpapasok ka ng negosyo, nag-e-export ka sa Pilipinas, zero tariff. Samantalang pag ikaw nag-export, bibili nila 19% ang tariff. Hindi po ba masyadong something PC? Tapos ngayon, pipintasan nyo ang Pangulo. Itong mga senador na ito, pipintasan. Maniniwala ang taong bayan sa inyo, dyan sa sinasabi nyo, na hindi tama ang pinasok ng gobyerno. Dihado ang gobyerno. Matagal na pong dihado ang Pilipino sa administrasyon po ngayon. Di umano. Dihadong-dihado mga Pilipino. 3 taon na nga kami dihado Isang damo ka lang inuutang ng pamahalaan. Taong bayan na magbabayad. Dihadong-dihado kami. Wala kaming nakikitang malalaking proyekto. Maliban po sa pagbaha. Isang damukal na pagbaha ang nakikita namin. Hindi po ba? At yung pinagmalaking 5,500 flood control, hindi man lang po makita ng taong bayan. Hindi nalalasap kung gumagana ba yan o hanggang salita na lang yan. O inanod na ng tubig yan. O binangga na ng barko yan. Hindi po ba? Kung talagang gusto nyong maayos pa ang bansa natin, mga senador,
Yan, lalo-lalo po kayo. Yan, yung mga nagsasalita ngayon, si Lacson, si Marcos, alam natin si Amy Marcos, kapatid yan, papayag bang ma-impeach yan? Kapatid yan. Yan, si JBR ito. Umpisahan nyo. Kumuha kayo ng mga kaalyado nyong congressman sa Kongreso, sa House of Representatives. At paimbestigahan nyo, pagtulungan nyo, imbestigahan ang issue ng Pangulo, lalo-lalo sa kanyang issue ng pulburon, issue ng korupsyon. Di po ba? Issue kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Napakaraming ground para ma-impeach ang Pangulo. Hindi yung puro kayo reklamo. Nirereklamo nyo ang Pangulo sa mga pinapasok na katulad nito na agreement sa Amerika na hindi gumaganda para sa Pilipinas. Kung ayaw nyo na ganyang klaseng Pangulo na sablay at marami kayong reklamo, palitan nyo. Napakadali nyo palitan yan. Hindi po ba? Dahil napakarami pong issue ng Pangulo na po pwede po siyang ma-impeach, lalo-lalo po sa korupsyong issue. Dyan mo nga lang dali sa flood control, 5,500 Yung 5,500 flood control. Billion-billion po ginagastos dyan. Billion-billion isang taon. Isasama mo pa yung 2025 national budget. Illegal po yun. Yung mga blanco, ayon sa mga eksperto, kila Atty. Vic, kila Congressman Ungab. Hindi po ba? Hindi pala nagsasalita dyan Korte Suprema. Wala pa silang findings dyan. Pero ayon po sa mga matatalino, labag ang ginawa nila. Yung mga blanco, pinirmahan ng Pangulo, pwede raw ma-impeach yan. At lalo-lalo yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Hindi po tax yun. Yun po i-contribute ng mga Pilipino para sa kanilang insurance kung sila'y magkakasakit. Kung kami magkakasakit. Pero nailipat nila. Pwede ring ma-impeach ang Pangulo. Hindi po ba? Lalo-lalo yung issue ng pulburon. Hindi po ba? Pero itong mga senador, hanggang yaw-yaw na lang. Hanggang batikos na lang itong mga ito. Bakit kaya? Malaki rin kaya pakinabang nila, umano? Lalo-lalo na pag panahon na ng budget? Hindi kaya? Nagtatanong lang mga kabayan. Ano aasahan natin sa mga politiko na ito? Sanay na sanay lang po magsalita. Puro media mileage lang po. Kaya sinasabi nila na dihadong-dihado, sobrang dihado ang Pilipinas sa ginawa ng Pangulong Marcos sa kanyang pakikipag-agreement sa Amerika. Wala na po kayong magagawa mga senador dahil tameme naman kayo Puro lang kayo salita. Di po ba? May magagawa ba kayo? Kung naipag-agreement ng Pangulong Marcos, sige nga. Siya po ang may control ng foreign policy. Siya lang ang may control. Ngayon, kung may magagawa kayo, gawin nyo. Kung may magagawa kayo, gawin nyo. Hindi puro salita. Hindi po ba? Pero si Kamanong, isa lang ang advice. Isa lang ang advice ni Kamanong. I-impeach nyo ang Pangulo. Nang wala na tayong Pangulo na ganyang klaseng napakahina at nagbibigay ng hindi maganda sa ating bansa at nagpapakaaso at hawak pa tayo sa ilong ng bansang ito. Diba? Nahandyan, maraming magaling na pwedeng pumalit para hindi na kayong magreklamo sa pinapasok ng mahinang presidente na masyado agrabyado ang ating bansa. Di po ba? Ang tanong, gagawin po ba nila? Hindi. Puro salita lang. Hanggang media. Habang nandyan ang media, magsasalita ng magsasalita. Pero kung sasabihin mo, gagawin nila? Na imbestigahan? Itong Pangulo natin ngayon? Ay malabo pa yung sinasabi ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Kung gawin nyo yan. Ngayon, wala na tayong magagawa kundi makarinig na lang sa mga senador na puro pintas, puro batikos. Pero ayaw naman nilang palitan ng mas magaling sa nakaupo ngayon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Nakakainit lang po ng tenga.
Mga senador pa nagrereklamo. Samantalang may solusyon naman po ang bawat problema. May solusyon. Kaya lang sila, ayaw nilang solusyonan ang problema. Kasi hawak nila at kayang-kaya nilang kontrolin ang sitwasyon. Dahil kung mahina ang Pangulo, tuwan-tuwa po ang matatalino. Dahil makakaganansya umano ng sobra-sobra. Hindi kaya? Di po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat po kayo. At sa ating pong mga kababayan, nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout din po sa inyo lahat. At ingat po tayo lahat mga kababayan. At muli po, yung panalangin at dasal, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating dasal at panalangin ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na mailayo po siya sa kapahamakan at maingatan po at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.